Tingnan ng pagtaas ng presyo. Naku, Diyos ko, Panginoon, lahat na. Gugutumin tayo. Pati asin. Kayang bilhin eh. Pati asin, mahal na. Tayo ay may sariling kompetasyon, nasa around 7 pesos ang overprice. Pero hindi binubuksan ng gobyerno yung mga libro ng oil companies. Kaya hindi tuloy ma-verify kung ano talaga yung overprice. Ang epekto nito, syempre, pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. No, hindi lang transport sector ang apektado dito. Yung mismong may bahay na nagluluto, gumagamit ng LPG, apektado dyan. Yung mga bata na bumibili ng pagkain, bumibili ng iba't ibang produkto, sumasakay sa mga jeep at bus, ay apektado. Yung ating mga magsasaka na gumagamit ng fertilizer, gumagamit ng mga makinarya, pati yung ating mga mangingisda ay apektado. Kaya nga hindi pwedeng ang sagot ng gobyerno ay simpleng discount lang sa mga tsuper. Dahil lahat tayo ay tinatamaan ito. Kaya kung talagang ang tugon ay seryoso, dapat pangkalahatan, no? At ang panawagan nga namin sa Kagyat ay tanggalin na o kaya bawasan ang value-added tax sa langis. Siyempre, pang matagalan ay baguhin natin yung patakaran natin sa industriya. Presyo na langis! Ibaba! Ibaba! Irollback! Anti-regulation law! Ibasura! Presyo! Ibaba! Itas ang sahod! 7.25! Across the board! Nationwide! Across the board! Nationwide! Kaya panawagan po natin sa ating mga kababayan at saka sa gobyerno mismo, kailangan na po nating labanan itong overpricing na to. Garapalang pandaraya po ito o pagnanakaw ng mga oil companies o oil cartel. Ginagamit ang dahilan, tumataas ang presyo dito sa lokal, sumusunod lang sila sa abroad. Subalit, ang Department of Energy po mismo umamin na wala po tayong kinukuhang supply mula dito po sa Libya. No? At speculation lang po ang dahilan ng pagtaas ng presyo sa abroad. Kaya kung speculation po ang pagtaas ng presyo sa abroad, bakit tayo susunod dito sa lokal?